Hello, good morning guys. For today's video ay tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag motovlog or personal vlog. Kung isa ka rin guys sa di pa afford ang mamahaling camera like GoPro, DJI at iba pa, pero gusto mong makapture ang lahat ng moments ng adventure mo or adventure ng jowa mo or asawa mo, pero wala ka pang action cam, iniimbitahan kita guys na panoorin mo ng buo hanggang dulo ang video na ito, nang sa ganon ay makakuha ka ng idea upang makapagsimula ng pagiging motovlog or personal vlog. Kahit wala pang sapat na kagamitan at magandang camera, ay maaari ka pa rin magsimula. So let's go. Ang una mong gagawin guys ay i-check mo ang iyong cellphone kung mataas pa ang storage nito. Kailangan umabot siya ng 64GB internal hanggang pataas hanggang 128GB. Pangalawa naman sa ating listahan guys ay i-check mo ang video settings ng iyong camera. Kung ito ay umabot ng 1080p 30fps ay swak na po yan para makapag-record ka na ng magandang quality. Pangatlo sa ating listahan guys ay mag-install ka or mag-download ka ng editing apps like CapCut at saka InShot. Kung nagtatanong kayo guys kung bakit dalawang apps ang kailangan install ng cellphone mo, ay explain ko sa iyo mamaya ang kaibahan nilang dalawa. Ang pang-apat sa ating listahan guys ay itong mobile phone strap mount or itong helmet chain strap cellphone holder. Depende sa iyo guys kung alin yung gusto mo, yung nasa dibdib or yung nasa helmet. Kasi yung bawat isa niyan sa kanila ay may advantage at saka disadvantage. Ang advantage guys, yung nasa helmet mount ay sumusunod yung yung view mo kapag lumilingon ka. At ang disadvantage naman nun guys ay yung helmet mo ang magsasakripisyo dahil sa bigat ng cellphone mo nasa harapan, posibleng magko-compress yung foam sa loob at magkukos ng pagluwag ng helmet mo. At ang advantage naman guys nung nasa chest strap ay nakukuha niya yung wide angle, yung kuha yung pati yung baba ng speedometer ang motor mo sa kalangit, tulad nitong visual video natin ngayon. Para sa akin lang guys, sa opinion ko lang ay mas prepare ko ito kaysa nung nasa helmet. Ang panglima at panghuling equipments guys sa ating pagmumotovlog or pagbablog ay walang iba kundi itong mini microphone na nabibili sa Shopee at Lazada na hindi pa umabot ng 100 pesos. So kapag okay na guys yung video na i-record nyo, ang sa tingin nyo ay kompleto na ito, maaari nyo na itong isalag sa CapCut. So tara guys, proceed na tayo sa pag-i-edit. So ayan guys, open natin CapCut. Tapos click nyo new project. Tapos videos. Hanapin nyo yung video na na-record nyo. Example sa akin ito. Click nyo yung add. Ayan. So yung kabuuan na video nito guys ay 40 to 41 seconds. So ang una nitong gagawin, enhance nyo muna yung kulay para mamaya pag nagkakat tayo, hindi na tayo mag-isa-isa. Enhance, bawa ganyan. Enhance natin guys. Dito sa baba may makita kayo dito, ito mayroon ditong adjust. May filters naman, kaso nga lang iba pa rin yung sa adjust. So mayroon dyan brightness, adjust natin yan. Yan, na-adjust naman yan. Kahit lagay natin na 10. Tapos contrast, adjust din yung contrast, lagay natin ng 9. Saturation, ito maganda, nagpapacolor to. Lagay natin to ng kahit ganyan, 25 to 26. Okay na yan guys. Huwag na nagalawin to yung exposure. So ayun guys, kung gusto na nating magka-cutting, dito na yon. Pindutin nyo itong mismong video. Mas makikita nyo yung split dito sa baba, bandang left side. Yan. Tumatama guys sa split kung saan yung nakikita mong kulay puti na to na straight line, yung nasa gitna. Kung saan mo siya itututok, dun siya mag-split o magka-cut. Ngayon, kung gusto mong i-delete yung both side niyan, left or right, saan yung gusto mong tatanggalin, pindutin mo yung delete sa baba, ito. Yan, delete. Yan, diba? Halimbawa, magka-cut ka ulit, click mo ulit yung video, mismong video, click mo. Tapos split ulit. Ngayon kung gusto mo naman kalagitnaan, ka lang ulit. Tapos split. Tapos delete mo yung gitna. Delete. Diba ganun din. Tapos ngayon apply ka naman ng transition. Apply ka ng transition. Pindutin mo yung gitna na yan. Wala tayong internet. Make sure pala na may internet kaya. Maraming klaseng transition, trending, overlay, camera. Dami dyan. Mamimili ka na lang.
So try mo natin yung ano, sisita man yung oras niya, black fade. So yan siya. Yan. Maraming klase yan guys. Tapos 2 minuto o 1 minuto. Huwag nyo kalimutang mag-apply ng stabilizer. Dito yung stabilizer niyan. Sa baba. Wait lang. Bawa ito, applyan mo siya. Nakalagay naman sa kanay 7.7 seconds. Pag in-applyan mo siya ng stabilizer guys, pindutin mo yung mismong video. Yan. Scroll ka dito sa baba. Swipe. Ayan, stabilize. Apply mo yan. Sagad mo siya hanggang most stable. Yan. Mag-apply na yan. O, diba? O, ito yung sample natin yung walang stabilize. Yung kasunod niya ng video. Walang stabilizer. So ayun guys, pag tapos mo na lahat, pag-i-edit mo, punta ka dito sa right side sa taas, nakalagay dyan 1080p resolution. Yung sinasabi ko kanina na mas maganda yung abot ng 1080p tsaka 30 fps. Then click mo yung arrow sa taas, exporting. Ayan, ganyan lang siya kadali, tapos na siya, save na siya sa ano, videos mo. So ito guys, sasabihin ko na yung kaibahan ni CapCut at InShot. Si CapCut guys, siya ay may stabilizer. Si InShot naman wala sang stabilizer, pero yung music background na gagamitin mo is hindi siya maka-copyright kapag kinapi mo yung length na ano niya, ng music na pinili mo. So hanggang dito na lang muna tayo guys, masyado na tayong humahaba kapag kinumpleto pa natin or isa-isa pa natin yung dalawang apps na yon. Thank you for watching guys, ride safe palagi.